ang naatasan niyo umagang ito na magbahagi ng salita ng Diyos. So, ang ating pong pinag-aaralan, ilang weeks na is about miracles. So, faith that activates God's miracles, pero ngayon is faith that brings you to Jesus. So, sino po, syempre ang ating laging pinag-uusapan dito is faith at miracle. So, sino gusto dito ng miracle? Amen. Di ba lahat tayo gusto ng miracle? Kapag may problema tayo, gusto natin himala. Kapag may financial need, gusto natin may himala. Di ba? Kapag may sakit, syempre gusto natin ng healing, ng miracle. Kapag may family problem tayo, gusto natin ng miracle. And syempre kapag nasa imposible tayong sitwasyon, gusto natin gumawa si Lord ng himala at ng paraan. Pero today, church, gusto ko na i-remind kayo na God is still a God of miracles. Pero ang tanong ngayong umagang ito, ano ang klaseng faith na nag-a-activate ng miracle? So, sa Luke 5 verse 17 to 26, ito po ay kwento ng isang paralyzed man. Ayan. So, sa Luke 5, basahin po natin, Luke 5, verse 17 to 26. So, sabi dito, minsan habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautosan na nakaupo doon. Sila'y galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nilang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan." Pagkarinig nito ay nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Sino itong nagsasalita ng kalapastangan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Palibhasa'y alam ni Jesus ang kanilang pag-usap. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o tumayo ka at lumakad? Mga kasalanan dito sa lupa. Ngunit upang malaman nyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Agad namang tumayo ang lalaki at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas ang mga naroroon at nagpuri sila sa Diyos, sa pagkamangha ay sinabi nila, nakakita tayo ngayon ng mga kahangahangang bagay. So, di ba po nabasa po natin doon na faith doesn't just believe that Jesus can do a miracle. Because faith moves towards us. So, number 1 po, faith will bring you to Jesus. Diba? Sabi po sa Lucas 5:18, dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nilang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Nakita niyo po, may taong nagdala sa kanya. Yung mga kaibigan niya ang nagdala sa kanya kay Jesus. So imagine that, hindi sinabi ng mga kaibigan niya na, bro, hindi ko na makalakad. Wala na tayong magagawa. Pero ang sinabi nila, ang nasa puso nila, may Jesus. Dalhin natin siya kay Jesus. Diba? Minsan, yung faith natin, madalas yung faith natin, it begins with one simple decision. Diba? Sabi, kung ang desisyon ng mga kaibigan niya ay, hayaan mo na lang yan, gagaling din yan. Siguro, may mangyayari bang himala? Diba, wala po. Pero dahil yung kaibigan niya
ay, mga kaibigan niya ay may pananampalataya kay Jesus. Dinala siya doon sa bahay na kung nasaan si Jesus. So minsan, kapag may problema tayo, ang una natin ginagawa, mag-overthink. Mag-isip ng mag-isip, anong gagawin ko? Ano bang solusyon dito? Diba? Kapag may mga financial problem, may sakit, may problema sa relationship, ganyan, overthink, iyak. And kapag nandun tayo sa imposibleng sitwasyon, mas nauuna na sa ating isip ay mag-give up. Pero church, bago tayo mag-isip, bago tayo mag-panic sa mga bagay na hindi naman gawa ng Diyos, dalhin muna natin yung kay Jesus. Because Jesus is greater than your problem. Amen po? Your problem may be big, but your God is bigger. Amen? Amen. So yung paralitiko, meron po siyang limitasyon. Tama po. Hindi po siya makalakad. Kahit gustuhin niya man na mag-serve, gusto niya magpuri kay Jesus, hindi niya magawa kasi nga naka-paralyze siya. Pero yung limitasyon niya na yun, hindi yun yung nag-stop sa kanya para makakilala or hindi nag-stop doon para matigil na yung kanyang purpose. Bakit? Kasi merong mga tao na may enough faith to carry him to Jesus. Amen? At sino yun? Mga kaibigan niya. So, napakahalaga po na sinasamahan natin. Napakahalaga kung sino yung mga kaibigan natin. Di ba? Paulit-ulit sinasabi sa atin ni Pastor na pumili ka ng mga kakaibigan. Kung dadalhin ka ba niyan kay Jesus o dadalhin ka niyan sa makamundong gawain. Di ba? And mahalaga na i-choose the right people na sasamahan ka, na same path ang dadaanan nyo para magawa nyo yung pinapagawa ng Diyos sa buhay nyo. Amen? Amen. And maybe today, some of us ay may dinadala na problema. And maybe, may mga problema na hindi nakakaalam at Diyos lamang. Pero ang encouragement ng Lord sa'yo today, bring it to me. Diba? Bring it to me. Hindi mo kailangan ayusin muna lahat bago ka lumapit kay Jesus. Kasi diba sabi nga sa Matthew 11:28, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So bring your brokenness, bring your questions kay Jesus, bring your fear, bring your pain, bring your impossible situation, bring it to Jesus. Kasi bakit? Sometimes yung isang hakbang, yung unang hakbang mo towards the miracle is simply getting into the presence of Jesus. Amen? So number 2, faith will break through the obstacles. Ayan. So sabi po sa Lucas 5, verse 19, ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya tumakyat sila sa bubungan, binakbak ito at binaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. So, di ba pagdating nila doon sa bahay, hindi agad sila nakapasok kasi bakit? Madaming tao. Sabi doon, di ba? Madaming tao. And madaming nakaharang. So, imagine mo yung situation kapag nandun tayo sa isang bahay na punong-puno ng tao. Diba? Imagine nyo may isang paralytic. Imagine natin yung situation na dinala siya doon. May 4 na friends. May dala silang banig. Hawak-hawak nila, 4 sila. And gusto lang nilang makalapit kay Jesus. Pero anong hindrances? Madaming tao. Hindi sila makadaan. Walang way para makadaan sila papunta kay Jesus. Pero nagpatinag ba sila? Diba, Jay? Anong ginawa nila? Sabi sa verse 19, umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Yun ang pananampalataya. Amen? Imagine ikaw yung andun sa sitwasyon na yun. Maraming tao. Ngayon sa atin, natural na napaka-mainipin. Mahaba ang pila. Ay, bukas na lang. Agahan ko na lang, baka konti na yung tao. Ganyan, di ba? Pag makakita tayo ng madaming tao, parang tatamadin na tayo na pumunta. Pero,
sila, yung mga kaibigan nila, gumawa sila ng paraan para makalapit sila kay Jesus. And ganun din tayo. Diba? Kailangan natin humakbang, kailangan natin gumawa ng way. Kaya nga tayo binigyan ng free will, diba? Free will to choose. And yung pipiliin natin sa free will natin ay ang lumapit kay Jesus. Kahit ano pang obstacles ang dumaan sa buhay natin, ano man ang dumaan na pagsubok, magpatuloy lang tayong humakbang sa Panginoon. And, di ba sabi doon, even when there are obstacles, I will still believe God. So ngayon, kung nasa ganun kayong sitwasyon ngayon na hindi nyo na alam, nandyan yung takot, nandyan yung doubt, nandyan yung iniisip nyo pa rin yung past, yung mga past nyo sa sarili nyo, and yung situation nyo, God reminded you that the presence of an obstacle does not mean the absence of God. So, hindi nawawala ang Panginoon. Ang totoo nun, tayo ang lumalayo sa Panginoon. So, meron tayong choice na bumalik sa Panginoon. And, meron din tayong choice kung lalayo tayo. Pero syempre, doon tayo sa lalapit kay Jesus, di ba? Katulad nung apat na yon at saka yung paralyzed man. So, yung crowd na nasa loob ng bahay, naging hindrance niya sa kanila. Struggle kasi, di ba kita niyo naman kapag crowded ang tao, ang hirap dumaan, siksikan, pero nakita nila yon as paraan para mas mag-step up yung pananampalataya nila sa Panginoon. And yung kondisyon ng paralyzed man, hindi naman madali na magbitbit, di ba, ng mabigat. Pero dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon, nagawa pa nilang iakyat sa bubong. And because dahil nandoon si Jesus. And sometimes, yung miracle natin na kailangan natin ng pagtitiyaga. Diba? Perseverance. Sometimes yung hindi dahil mahirap titigil ka na. Diba? Sabi nila na kapag nasa Diyos ka na, madali na. Diba? Sa una, madali. Kasi, ipaparanas sa'yo ni Jesus yung magagandang bagay. Para mas magtiwala ka sa Kanya. Pero dadating yung pagsubok para i-test ka. At kung hanggang saan ka magpapatuloy, kung ikaw ba ay titigil dahil dun sa binigay na yon ng Panginoon. Pero, hindi naman tayo naririto para tumigil. Naririto tayo para magpatuloy. Amen po? So, hindi man natin nakikita ngayon yung immediate answer. Hindi man natin nakikita yung mga bagay na pinapanalangin natin, matagal na pinapanalangin. Pero, hindi naman tayo sa tao tumitingin. Diba? Hindi naman tayo tumitingin sa tao, kaya tayo naririto. Naririto tayo dahil sa Diyos na kailangan natin araw-araw. Amen? Dapat, kahit pagod tayo, sige pa din. Kahit pagod tayo, still keep going. Kahit hindi mo maintindihan yung pinapagawa sa'yo, hindi mo naiintindihan yung process, nagtitiwala ka pa rin. Kahit hindi mo pa nakikita yung resulta, lagi mong tandaan na ang Diyos na mayroon tayo ay Diyos na gumagawa kahit hindi natin nakikita. Amen? Amen. And that's faith. Faith is not saying everything is easy. Diba? Faith says, even when everything is difficult, I still know who my God is. Diba sabi sa Psalms 46 verse 10, He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Amen? So, patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon and kilalanin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Kasi siya lamang ang makakapagbago ng takbo ng ating buhay. Amen? And number 3, faith believes that Jesus can do what we cannot. Sabi doon sa Lucas 5 verse 20. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. So ano pong napansin niyo doon sa binasa natin? Yung paralyzed man,
He was just expecting ng healing. Mapagaling siya, yung katawan niya bumalik sa dating, sa normal. But Jesus first dealt with something deeper. Amen? He forgave the sins of paralyzed man. Bakit? Because Jesus hindi lang naman siya interested sa nabaguhin yung sitwasyon niya. Gusto niyang baguhin yung buhay niya. Amen? And sometimes, pumupunta tayo or nag-expect tayo, kaya tayo pumupunta sa church, nag-expect tayo ng himala. But, sinasabi natin, Lord, pagalingin mo ako, Lord. Provide for me. Lord, kailan ako kailan magkakatrabaho. Lord, hindi ko na maayos tong problema na to. Or Lord, fix this problem. Pero, wala namang problema with asking those things. Pero, tandaan natin na yung greatest miracle, hindi naman siya yung kung anong ibibigay ng Panginoon sa iyo. The greatest miracle is what Jesus can do inside you. So, hindi siya sa material na bagay, sa loob pa rin, sa puso pa rin. Amen? And, because you can receive a financial blessing and still be empty. Diba? Yung mga mayayaman nga, ang saya-saya nila. Ang saya nila, they have money, pero nararamdaman pa rin nila na may kulang pa rin. And napakinggan ko nga yung isang celebrity. Ang ganda na ng buhay ko, ang ganda ng career ko, ang ganda ng buhay ko, ang saya-saya ng buhay ko. Pero there's something inside of me na may empty. May hinahanap pa rin ako. And yun pala ay wala siyang Diyos. And nung nakilala niya ang Panginoon, nandun na yung completeness sa puso niya. Masaya siya, may pera siya, may Diyos pa siya. Amen? And minsan, we can receive healing. Nakakatanggap tayo ng blessing sa Panginoon, pero malayo pa rin tayo sa Panginoon. Diba? Sabi nga, malayo na malapit, at malapit ang malayo. And pag ang Diyos binago yung buhay, yung puso mo, everything changes. Diba? Kasi sa puso nang gagaling ang lahat. Lahat ng sinasabi mo, lahat ng kilos mo, lahat ng ginagawa mo, nasa puso yan. So kapag nabago yung puso mo, at inalaw mo ang Diyos na baguhin yung puso mo, everything will change. Yung mindset mo, yung how you speak, how you talk with other people, magbabago yan. And yun yung ginagawa ng Panginoon. Amen? Sabi po sa Luke 5 verse 24, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Diba? Yung paralitiko, paralyzed man, hindi makalakad, nakalakad. Yung paralitiko na bit ng iba, ng mga kaibigan niya, ngayon, siya yung nagbibit-bit ng kanyang sariling higaan. And yung paralitiko na helpless, ngayon may testimony na. Amen? That's what Jesus can do. But what was once carrying you can become what you can. So, ngayon, yung dinadala nyo ngayon, kung meron man kayo dinadala din sa puso nyo, maybe maging, kapag lumapit kayo sa Panginoon, yung dinadala nyo ngayon, magiging kalakasan nyo na. Amen? Kasi, di ba, sabi nga ni Pastora Zali noon na, hindi ka pa man uminimik, testimony mo, sa buhay mo pa lamang, nakikita na ang Diyos sa'yo. Diba? Before yung mga tayo, yung testimony natin, yung mga dati nating buhay, kapag ginamit natin yan na ibahagi sa ibang tao, makarelate sila. Diba? Ma-realize nila na, ay tama siya, lumapit ako kay Jesus. Amen? And there are things in your life na matagal nang bumubuhos sa'yo. Yung fear, yung sakit, yung past, yung failures.
Hanggang ngayon nandyan pa rin. 4 years, hinahayaan mo silang mag-control sa'yo. Pero kapag pumasok si Jesus sa buhay mo at inalaw mo ang Diyos na pumasok sa buhay mo, hindi na kailangang kontrolin ka ng mga bagay na yun na dating kumokontrol sa'yo. Kasi, because when Jesus comes in, yung fear natin, mawawala na yun. Magkakaroon ng takot sa Diyos. And yung past, it doesn't define you anymore. Your failures, lahat ng kumokontrol sa'yo, hindi ka na niyan makokontrol. Kasi bakit? Jesus can set you free. Amen? And ngayong umagang ito, di ba, ang tanong ko kanina, what kind of faith that activates God's miracles? So, wag tayong tumakbo palayo kay Jesus kung tayo ay nasa pagsubok. Wag tayong tumakbo papalayo kay Jesus kung tayo ay napapagod. Run toward Jesus. Don't let the crowd, fear, yung doubt, yung circumstances ay mag-stop sa'yo. Keep believing, keep praying, and keep moving. So, may mga bagay na hindi mo kaya i-fix. Ang Diyos lamang ang makakapagbago ng buhay mo, makakapagbago ng situation na yan. Diba? There are problems you cannot solve. Pero sabi sa Luke 18, verse 27, what is impossible with man is impossible with God. Amen? Maybe ngayon, katulad ka ng paralitiko na pagod, stuck, hindi mo na alam kung paano mag-move forward. Maybe ngayong umagang ito, you've been praying for something for a long time. Sinasabi mo, Lord, kailan ba? Lord, paano? Lord, di ko na kaya. Lord, kaya pa ba? And today, God is reminding you, bring it to Jesus. Huwag tayong sumuko. Huwag tayong tumigil na maniwala sa Panginoon. And don't allow your situation to become bigger than your God. Because your faith is not based on how powerful you are. But your faith is based on how powerful your God is. Amen? Maybe today, you're here carrying a burden, but you can leave this place carrying a testimony. Amen? Yung pag-upo mo dyan, hindi aksidente. Yung pag-upo mo dyan, may gagawin ang Diyos sa'yo, sa buhay mo. And, ngayon, dumating ka dito ng, you are broken, but Jesus can restore you. Maybe you came here hopeless, but Jesus can give you hope. And today, kung hanggang ngayon nawawalan ka pa rin ng pag-asa dahil sa isang sitwasyon na napaka-imposible, remember na nothing is impossible with God. Amen po? So ngayon, ask yourself, nasa na kayo ng buhay nyo na kailangan nyo i-exercise yung pananampalataya nyo? Nasa family? Sa finances pa din ba? Nasa future? Sa calling? Sa trabaho? Sa studies? And sa relationship nyo sa Panginoon? Ano man yung dalahin nyo ngayong umagang ito, bring it to Jesus. Bring it to Jesus. Don't just talk about faith. Exercise your faith. Amen? Wag lang natin sabihin na may pananampalataya ka na ako, okay na yun. Ipakita natin yung faith natin through actions. Diba? Sabi nga sa without faith, without actions, faith are dead. Tama ba? Yan. Amen. Kapag don't stop because of obstacles. Kapag may hadlang, huwag kang titigil. Keep going. Kahit mahirap, kahit matagal yung sagot, kahit sa tingin mo parang walang nangyayari, continue in faith. And don't forget na yung himala lang sa buhay mo yung sentro. Gawin yung sentro ng buhay niyo si Jesus. Because, di ba sabi ko kanina, God will change your situation and God will change you in the situation. So, babaguhin ng Lord kung paano ka mag-isip dun sa sitwasyon na yun, kung paano mo i-handle yung situation na yun. And sometimes, ginagawa yun ng Diyos pareho. Pero ano man ang mangyari, let's keep our faith to Jesus.
Because kung sino yung Diyos na nagpagaling doon sa paralyzed man is still the same God today. And sino man yung gumawa ng paraan noon can make a way, di ba? God will make a way. And the Jesus who performed miracles before is still able to perform miracles in your life today. So, huwag tayong mag-stop doon sa nagko-control sa buhay natin. Patuloy lang tayong magpatuloy sa paglakad sa Panginoon sa pinapagawa niya sa ating buhay. And ano man yung dalahin natin sa Panginoon, let's bring it to Jesus. Kasi diba, sabi nga, come to me all you who are weary and burdened. Lumapit tayo sa Panginoon, hindi dahil kailangan natin ng himala, but lumapit tayo sa Panginoon dahil kailangan natin siya. Amen? Walang ibang kayang gumawa ng kayang bagbago ng sitwasyon mo ngayon, kundi ang Diyos lamang. Patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. At God will do that. Amen po? Amen. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Joanne. Napakalinaw ng mensahe ng ating kapatid, no? Na 3 B, pag ikaw ay may pananampalataya. Una, B, it brings you to Jesus. Second B, it breaks your obstacle. And third B, it believes that everything is possible. Napakalinaw po, no? Na ano man ang ating pinagdadaanan, malaki man ang obstacle, kagaya ng nabasa natin sa umagang ito, yung mga kaibigan, yung paralitiko, napakadaming tao. Pero malinaw sa kanila, yung nagdala sa kanila, diba? May nakita sila. Nakita nila sa lugar na ito, si Jesus nagpapagaling. At anong obstacle sa buhay ko na sinasabing, huminto ka kasi malaki yung obstacle ko. Pero dahil nakita nila, sila'y dinala. Amen? Tayo mga magulang, nakita na natin ng buhay natin pagkawala kay Kristo. Magulo. Hindi ka pa masawa na dalhin sa nakita mo ang ating mga anak sa lugar na kung saan tayo lagi na lang nagmumukmok at walang solusyon. Ngayon may mabuting balita. Hindi na lang doon sa likod, hindi na lang doon sa bahay kung saan binutas ang bubong at ibinaba ang paralitiko. Ngayon, libre natin tatanggapin ng Panginoon Jesus. Sa puso natin, hindi na natin kailangan magpakpak ng bubong. Hindi na natin kailangan sumiksik sa mga tao. Malinaw, pag nakita mo, puntahan mo. Pag nakita mo, ang Diyos nandito sa buhay ng tatay ko, huwag kang lumayo. Mas lalo kang lumapit. Pag nakita mo ang nanay mo naglilipot, huwag mo hilahin. Kasi nakita mo, kundi mas lalo kang lumapit. Minsan kasi sobrang linaw ng mata natin sa buhay na makamundo, sa pangangailangan natin. Nakalimutan natin dalhin yung ating buhay sa Panginoon. Let's bring our faith to Jesus. Kasi pag dinala natin, dadating yung breakthrough sa buhay natin. Hindi yung lakas natin, tingnan nyo. Kahit anong dalhin ng mga kaibigan niya doon sa lalaking paralitiko, kung wala yung Diyos na nag-break ng lahat ng ating kasalanan, hindi natin mararanasan yung ganitong biyaya ng Panginoon. Let's believe. Ano po ang sabi? Pag nakita natin, puntahan natin. Ilang beses na maraming tayo nakita. Matay sindi, pinupuntahan. Di ba? Sugalan, pinupuntahan. Ano pa? Inuman. Barkada. Kasi kung ano ang nakikita mo araw-araw, yun ang lagi mong sinusundan. Pero nung nakita nila ang Panginoong Jesus, iba itong nakita ko. Sabi ng mga magkakaibigan. Kaya sabi dito, sisikatin namin makadaan. At pupunta kami sa bubungan, bubutasan namin para makapasok.
Sabi dito sa Matthew 6:22 to 23, kung bubuksan po natin, yung mata natin ay kagaya ng lampara. Kung ano ang nakikita mo, yun ang nagiging. Your eyes, yun yung nagdadala sa iyo. Ngayon, pinapakita ng Panginoon sa akin, napakagandang patotoo. Ilan silang magkakapatid, 13 po silang magkakapatid yung may salita ko dito. At dito lamang po, last month, diba? They bring. Nung lumapit siya kay Jesus, ngayon, naranasan niya ang break. Maraming obstacle, maraming breaking na nangyari sa kanyang buhay. Pero nung nakita niya, dinala siya. Amen? Ganun, napakahalaga ng bringing. Kailangan bring yung nakita mo, dalhin mo. So whatever He declared, it will happen. Nung nakita niya, tumayo ka, sabi ni Jesus, tumayo ka. Nakalakad siya. Pagod ka na sa pag-tuition ng anak mo. Pagod ka na sa mga bayarin. Sabi ni Jesus, tumayo ka. Iaahon kita. Iaahon kita saan ka man nadapa. Ano ang nakikita mo? Huwag mong makita yung obstacle. Ang mga magkakaibigan, totoo nakikita nila yung harang sa kanilang harapan. Pero hindi nila nakikita yun. Kasi ang nakita nila, yung katapusan, na alam ko, yung kaibigan namin, kahit anong mangyari, nakikita ko may kaligtasan sa kanya. So kung may obstacle ka sa anak mo, may obstacle ka sa sarili mo, may obstacle ka sa magulang mo, o sa sitwasyon mo ngayon, dalhin mo yan sa Panginoon. Faith that brings to Jesus, it breaks your obstacle. Amen? Tignan nyo, kung ikukumpara nyo yung pinag-aralan natin last Sunday, ano po yung pinag-aralan natin, same lang din sila. Ito, hindi makalakad. Yung isa naman, yun ang dugo. Pero isa lang ang nakikita nila. Kailangan kong dalhin ang sarili ko. Kailangan kong dalhin yung kaibigan ko. Kailangan kong dalhin yung sarili ko kay Jesus. Pag dinala ko ang sarili ko sa obstacle, dito sa mga bubulong tao, hihinto ako. Pag dinala ko yung sarili ko sa buhay ko, pipigil ako kasi alam ko hindi ko kaya. Pero naniwala sila, when they bring Jesus, it will break their obstacle. Hindi ba sila nakapunta? Nakapunta sila. Nakarating sila. Hindi ba nahawakan ng babae ng ang damit? Yung laylayan ng damit ni Hesus Kristo? Nahawakan niya, may obstacle? Wala. Meron. So, kung mga ito, dapat tagumpayan ang nila, ngayon pa kaya na ang Diyos na buhay at namatay na buhay na naguli at nasa puso natin, anong obstacle ang pwede mong hindi mag-break kung ikay maniniwala? When you believe, nothing is impossible. Kailangan lang natin balitan yung ating nakikita araw-araw. Hindi yung obstacle, hindi yung kalayawan, hindi yung bunga ng kasalanan, kundi ang makita natin ay yung narinig, yung nabalitaan ba, yung babae, nabalitaan ko, yung nabalitaan ko ngayong linggo, na meron pala akong pag-asa, na meron palang naghihintay sa aking bukas. Yung nabalitaan ko ngayong araw na ito, natapos na ang masamang balita. At ito ang panahon ng mabuting balita sa buhay ko. Makikinig ako sa salita ng Panginoon. Tanggalin na natin ang chismis. Tanggalin natin ang fake news sa buhay natin. Tanggalin natin yung mga bagay na, alam mo, yung nagpapahinto ng pagsunod mo. Hindi mo yan kaya. Mahina ka, bata ka pa. Kulang ka pa sa edad. Huwag mong i-entertain sa tainga mo yung mga bagay na hindi mo kaya. Nakita niyo ang nangyari sa Tanawan. Noong una, akala nila hindi nila kaya. Ito, hindi nila kaya. Diyos kasi ang makakakaya nito. Pag nakinig ka sa boses ng sarili mo, titigil ka. Pero pag nabalitaan mo, sabi dito, sa Mark chapter 4, verse 24, sabi dito, unawain ninyong mabuti at inyong narinig. Ang panukat na ginagamit mo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo at hindi parong. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Yung narinig mo po konti na yan, malaki.
Yung malaking naririnig mo na boses ng mundo, itigil mo yan. Tapos na yan. Tinapos na yan ng Panginoong Jesus. Sira ang pamilya nyo, wala ng pag-asa. Broken family kayo, hindi yan totoo. Kung ano ang narinig mong totoo sa salita ng Diyos, iyan ang palakihin mo. Kung ano ang meron ka, mas papalakihin ka ng Diyos. Itigil mo yung nakikita mo sa buhay mo. That's the time makinig ka sa boses. Walang magulang na hindi nagsabi na ikakabuti. Marahil na magulang mo, akala mo kontrabida sa iyo. Araw-araw nagsasalita sa iyo. Pero hindi mo alam, dinadala ka niya. Maaari kaibigan mo, sinasamahan ka para gamayan ka sa kalungkutan mo, pero ang mga magulang mo ang magtutulog sa iyo. Pakinggan natin ang boses ng ating Lord. Kung ang boses ng mga magulang sa laman, gusto kang ituwid, lalo pa kaya ang boses ng Diyos. Hindi ka kaya niya dalhin doon sa pangako binigay niya sa iyo. Hindi ka kaya niya pagalingin. Hindi ka kaya niya bigyan ng bukas na akala mo wala na. It will bring you to Jesus. It will break your obstacle. When you believe. Lahat ng imposible sa buhay mo sa oras na ito, ngayon pa lang, tinutubukan. Ano lang gagawin natin? Magpupuri. Magpasalamat. Hallelujah. Wala akong ginawa. Ikaw, Lord, hindi tinapos. Ako nag-aabang lang sa gagawin mo sa buhay. Mayroon ba yun? Bakit natatakot tayo magbukas ng gawain? Nagbukas ng gawain ng Lord, ang dami pumasok. Umakit sa bubong. Madami palang naghahanap. Akala mo 10, pero 31. Ilan ang nahipo ng Diyos. So huwag kang titigil. Huwag kang titigil doon sa limitasyon. Huwag kang titigil doon sa nakikita mo obstacle. Kundi magpatuloy ka doon sa nakita mo pagbabago nangyari sa buhay mo nung nakilala ko si Jesus. Dati, 13 kami, wala talagang mangyari sa akin. Pero ngayon, praise God. Sino ako para piliin ng Diyos? Para mag-share, di ba? Nagsalita si Ate Pro, nagsalita si Ate Joanne. Sino ba tayo? Sino ba kami? Nandito para pahayagan ang salita ng Diyos. Hindi ba biyaya yun ng Diyos? Kasi nakita mo, pinaniwalaan mo. Yung bandage, yung tanikala, na break. Bakit? Hakbang ka. Ganyan din mangyayari sa anak mo. Ganyan din mangyayari sa simbahan natin. Pag ang nakikita natin, hindi yung obstacle natin pagkising sa umaga, Sunday na naman. Hindi. Naririnig ko, nagpupuri ang mga anghel sa langit dahil mayroong isang na-invite dito sa church. Congratulations na. Nakikita natin yan sa physical, hindi agad. Pero every step of faith is that there is light. In every darkness, there is light. In every circumstances, there is solution. And that's only Jesus. Amen? May bagyo pa ba? Hindi ka tapos na. May bagyo pa ba sa puso mo? Tapos na. Ano lang gagawin natin? Pagpuri, pag-asal, makain ng mga anak natin sa lugar na nakita natin maliwanag. Tapos na ang lugar na lagi natin nakikita ng madilim, tinapos na yun ng Diyos. Tapos na ang mga chismis na wala kang pag-asa. Ay, alam mo ba ito? Sige dito, wala na to. Hindi. Tapos na dahil ang mabuting balita. Iligtas ka ng Panginoon. Amen. Tayo tumayo at magpuri kay Jesus. Sa magtiwala sa iyong kaparaan, Hintay sa iyo, aking Panginoon. Kailanman hindi ako babayaan. Ulit natin. Jesus,
sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailanman hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang galang. Sa pahigit sa sitwasyon. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang galang. Sa pahigit sa sitwasyon. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang galang. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Isa pa. Sa Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. maglaho man. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Salamat, Lord, dahil ikaw ang matibay naming sasandigan. Katulad ng isang may sakit na narinig namin sa umagang ito. Maaaring wala na siyang pag-asa. Ang sabi ng mundo, wala ka ng pag-asa. Pero ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng pag-asa. Bibigyan kita ng buhay. Ganap at kasiyasigan. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon. Tunay ng ikaw ay tapat noon, ngayon at pagpapahayag, Panginoon. Salamat sa iyong mga ginawa sa aming mga buhay. Salamat sa mga aral at tuntunin na aming narinig sa umagang ito. At ito'y gagamitin namin, Panginoon, sa aming buhay araw-araw sa mundo ito. Lalakaran namin ang iyong mga salita. Lalakaran namin ang iyong mga pangako na nagbibigay buhay sa amin. Salamat, Lord. Taasa rin ang ating mga kamay. Pagpalain mo, Lord, lahat ng mga kamay na nakataas. Mga kamay na ito, Panginoon, na kailangan ka. Mga kamay na ito, Panginoon,
na hinahanap ang presensya mo. Bigyan mo, Panginoon, ng kakayanan, kapasidad, karunungan sa lahat ng gagawin ng mga kamay na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming buong linggo na kami, Panginoon, ay maging productive sa lahat ng aming mga ginagawa. Mabunga ang buong linggo namin, Panginoon. At patuloy mo kaming samahan, ingatan sa lahat ng aming gagawin. Maging sa aming mga anak na nag-aaral, ingatan niyo po sila. Bigyan mo sila ng karunungan sa lahat ng kanilang ginagawa, sa kanilang pag-aaral. Bigyan mo ng excellent spirit lahat ng aming mga anak, Panginoon. Buksan mo ang kanilang mga matang pang-spiritual na maunawaan nila, maintindihan nila, Panginoon, ang ginagawa mo sa kanilang mga buhay. Maging sa lahat ng mga magulang, salamat, Lord, sa extraordinary strength na patuloy mong isusupply sa lahat ng mga nanay at tatay na nandito, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng mga negosyante. Bubuksan mo ng maraming opportunity, Panginoon. Bubuksan mo ang maraming bintana. Bubuksan mo, Lord, ang maraming pintuan sa aming negosyo, sa aming hanap buhay. Salamat, Lord. We declare, Lord, that this week is a last deal for you, Father God. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang manahawak ng aming lakas hininga, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, salamat. Salamat sa mayaman mong pag-ibig na kailanman hindi nagmamali. Hindi ka nagkukulang. Salamat din, Lord, sa aming darating na 3rd year anniversary. Ikaw, O Diyos, ang magsama sa amin at magdadala ng maraming kaluluwa sa lugar na ito. At samahan mo, Panginoon, ang pag-o-ordain sa araw na ito kina Pastor Dong at Pastor May sa Tabga, Indonesia. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Salamat sa paglupog mo, sa pagsama mo sa kanila, Panginoon. Kami ay sama-sama buong the Hub of Christ na nananangin. Meron pang gagawin sa buhay